Nagbubukas ang pelikula habang ang isang manggagawang Aleman na nagngangalang George Elser ay inilalagay ang ilang mga ginawa niyang dynamite stick sa loob ng isang bato. Pagkatapos ay sinuri niya ang mekanismo ng orasan ng bomba na ginawa niya at tinakpan ang butas nito. Tinitiyak ni Elser na ang lahat ay nakatago ng mabuti upang walang maghinala sa mangyayari. Samantala, lumilitaw na nasugatan niya ang kanyang sarili habang inaayos ang mga bagay, mayroong ilang mga hiwa sa kanyang kamay at hindi maayos na pakiramdam sa kanyang mga tuhod. Gabi ng ika-7 ng Nobyembre taong 1939 ay kasalukuyang nasa Burger Brockler si Elser, isang malaking beer hall sa Munich, Germany. Ang lugar na ito ay magkakaroon ng maraming panauhin na matataas na opisyal mula sa Nazi Party. Tinapos na ni Elser ang kanyang trabaho at inisip kung saan uupo ang kanyang target. Dahil alam na ang mga pampasabog ay nasa likod mismo ng podium, lumabas na siya ng gusali. Ang eksena ay lumipat sa araw ng ika-8 ng Nobyembre taong 1939 sa parehong lugar. Si Adolf Hitler na isang German Chancellor at target sa pagpatay ay binati sa podium ng kanyang mga kasama. Siya ay naruroon upang ibigay ang kanyang taunang talumpati, ang paggunita sa nabigong pagtatangkang kudeta ng partidong Nazi na ibagsak ang Republika ng Weimar 16 na taon na ang nakararaan. Nakatayo siya sa podium, sa harap mismo ng poste kung saan nakalagay ang ginawang time bomb. Sa ibang lugar sa lungsod ng Constance, galit na tinitingnan ni Elser ang kanyang pocket watch bago pumunta sa hangganan ng German-Swiss. Tatawid na sana siya sa bakod ng hangganan nang bigla siyang tinawag ng dalawang opisyal ng Aleman. Nilinaw ni Elser na hinahanap niya ang kanyang kakilala mula sa lokal na folklore society, ngunit ang mga opisyal ay hindi sigurado sa kanyang motibo dahil siya ay may hawak na wire cutter. Ilang sandali pa ay dinala nila si Elser sa kanilang istasyon at kinumpiska ang lahat ng kanyang dala, kabilang dito ang ilang nagpapatunay na ebidensya tulad ng wire cutter at isang blueprint para sa isang gusali. Si Elser ay patuloy na tumitingin sa isang orasan habang tinitingnan na ang oras ay 9:00 na ng gabi at alam niyang ilang sandali na lang bago mangyari ang pagsabog. Sa oras na iyon ay biglang nakita ng isang opisyal ang badge ng kaliwang komunistang partido ng Red Front sa lapel ng kanyang Amerikana. Sinabihan si Elser na ang pagsusuot ng naturang insignia ay labag sa batas at pinilit siyang humarap sa dingding. Di nagtagal ay napansin ng opisyal ng Nazi na siya ay may ilang mga pinsala kaya inilagay siya kaagad sa loob ng kulungan. Kinuha ni Elser ang kanyang pocket watch na halos nanginginig sa pagkabalisa habang tinitingnan ang oras. Sa eksaktong 9:20 ng gabi, isang malawak na pagsabog ang naganap sa Munich. Si Elser ay nanatiling nakaupo sa holding station, hindi alam kung ang pagpatay ay nagtagumpay o hindi. Sa ibang lugar, ang isang opisyal sa Reich Security Main Office ay sinabihan tungkol sa mga kaganapan na naganap sa Munich. Ang mapayapang lugar ay naging magulo habang ang mga sundalo ay inilagay sa ganap na alerto. Sa kabilang banda, ang nayo ni Elser ay pinuntahan ng isang convoy na pinamumunuan ng Kripo Police Chief na si Arthur. Inutusan niya ang lokal na pinuno ng partido ng Nazi na si Eberly na ipatawag ang lahat ng mga kamag-anak ni George Elser sa liwasang bayan. Nagulat si Eberly sa utos na ito dahil alam niyang ang mga Elser ay desente at masunurin sa batas na mamamayan. Gayunpaman, tila galit na galit si Arthur at nais na sundin ang kanyang utos sa anumang paraan. Di nagtagal ay nahanap ng mga awtoridad ang pamilya ni Elser, kasama ang kanyang dating kasintahan na si Elsa. Siya at ang kanyang dalawang anak ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto at pinasok sa likod ng isang truck, ngunit si Eberly ay namagitan sa huling sandali at dinala ang mga bata pabalik sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, sinuri ni Arthur ang footage ng resulta ng pagsabog sa kanyang mga opisyal, at nabigla siya sa dami ng pinsalang naidulot nito. Sa sumunod na eksena, si Elser ay nakakulong at dinala sa isang tanggapan ng pagsisiyasat sa Berlin. Mabilis niyang napansin ang ilang kagamitan sa pagpapahirap na nakalagay sa malapit na mesa. Dumating din si Nebe at ilang iba pang mga opisyal sa silid, ngunit tumanggi si Elser na batiin sila gamit ang pagsaludo ng Nazi. Sa halip ay gumawa siya ng isang punto sa pamamagitan ng pagpili ng mas neutral na pagbati tulad ng magandang araw. Gayunpaman, ipinakilala ni Nebe ang kanyang sarili at sinabi kay Elser na siya ang namamahala sa kasong ito. Ipinakilala rin niya ang pinuno ng Gestapo na si Heinrich Müller na siyang mangangasiwa sa pagsisiyasat kasama niya. Gusto ni Nebe na makita ang mga tuhod ni Elser at inutusan siyang tanggalin ang kanyang pantalon. Ang huli ay sumunod at doon ay nakita nila na ang mga tuhod ni Elser ay nasaktan ng husto. Ito ay tila nagpapatunay sa mga hinala ng hepe ng pulisya na si Elser mismo ang naglagay ng bomba.
Pagkatapos ay binanggit ni Neves sa sospek na si Hitler ay buhay pa ngunit ang pagsabog ay kumitil sa buhay ng 7 inosenteng tao, lumalabas na umalis ang leader sa lugar 13 minuto bago sumabog ang bomba. Ang pahayag na ito ay ikinawasak ni Elser dahil ito lang ang kanyang tanging pagkakataon na patayin si Hitler, pagkatapos ay sinimula ni Mueller ang formal na pagtatanong sa pamamagitan ng pagtatanong kay Elser ng kanyang buong pangalan at lugar ng kapanganakan. Ngunit sa halip na sumagot ay nagsimulang marinig ni Elser ng isang himig na nagbabalik sa kanya sa nakaraan, ang kanyang isip ay naglakbay noong taong 1932 nang siya ay nagsasaya sa Lake Constance kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Elser ay isang bihasang manggagawa ng kahoy at isang accordion player na mayroong isang katamtaman ngunit kontentong buhay, kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang maliit na pabrika ng paggawa ng relo sa lungsod ng Constance. Isang hapon ay nakatanggap si Elser ng isang liham na nagsasabi na ang kanyang palainom na ama ay nagbenta ng 2 bukid, isa na rito ang pinakamahalagang bahagi ng lupain na pag-aari ng kanyang pamilya kaya napilitan si Elser na umuwi para ayusin ang ilang mga personal na bagay. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating siya sa kanyang bayan na Königsbrenn, isang nayon ng pagsasaka sa timog ng Alemanya. Binigyan niya ang kanyang ina ng isang mainit na yakap habang ang kanyang ganap na lasing na ama ay nakahiga sa isang upuan sa malapit. Nang hapong iyon habang nagsisibak ng kahoy sa likod bahay, napansin ni Elser ang kanyang ama na may hawak na isang pitchel ng alak. Hindi na niya ito matiis kaya hinarap niya ang matanda tungkol sa bisyo ng pag-inom, habang sa kasalukuyan ay hindi gaanong nasisiyahan si Mueller sa pag-iisip ni Elser. Sinampal niya ito at binigyan ng isa pang pagkakataon na sabihin ang kanyang pangalan at lugar ng kapanganakan, ngunit si Elser ay walang pakialam dito at tumangging magbitaw ng kahit isang salita. Kaya naman pinahiga siya ni Mueller sa isang higaan at sinimulan ng pagpapahirap, napasigaw si Elser sa sakit habang matindi na hinahagupit ng isang opisyal ngunit ayaw pa rin niyang ibuka ang kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, pansamantalang tumigil ang pagpapahirap at dinala si Elser sa isang selda. Nagdedebate sina Neve at Mueller kung paano nila mapapasulat ang sospek ng isang pag-amin tungkol sa kanyang mga krimen, kaya naman humiling si Neve ng listahan ng kanyang pamilya na dinala sa kustodiya dahil mukhang may ideya na siya kung paano mapapaamin ang sospek. Makalipas ang ilang oras ay ibinalik sa silid ng interogasyon ang isang duguan at may matinding pinsala na si Elser. Ipinasok ni Neve si Elsa sa loob, isang babaeng may asawa na ilang buwan na nakarelasyon ni Elser. Agad na napagtanto ng sospek kung ano ang gagawin sa babae ng mga pulis kapag hindi niya binuksan ang kanyang bibig, kaya naman nagpasya siyang angkinin ang kanyang ginawa at ibigay ang kanyang mga personal na detalye. Sinabi ni Elser na hindi siya kaanib sa anumang partidong pampulitika at siya ay kumilos lang ng mag-isa, ngunit ayaw maniwala ni Neve dahil nahuli siyang nakasuot ng red front badge. Tumugon si Elser na siya ay isang malayang tao at hindi kailangan na maging kaanib sa anumang partido upang gumawa ng anumang bagay. Pagkatapos ng unang round ng investigasyon ay prinint ni Neve at Mueller ang pahayag ng sospek at iniharap ito sa isang parliamentaryo, ngunit maging ito ay tumangging maniwala na kumilos si Elser na siya lang. Napilitan si Neve na aminin na walang sapat na ebidensya para patunayan na may ibang nag-utos ng pambobomba, pero gusto ng parliamentaryo na paigtingin nila ang investigasyon. Pagkalipas ng ilang araw ay sumulat si Elser ng isang liham ng pag-amin na nagdedetalye kung ano ang kanyang ginawa at kung paano niya ito ginawa, si Neve at Mueller gayunpaman ay tiyak na tumangging paniwalaan ito. Gusto nilang malaman kung saan niya nakuha ang mga materyales sa paggawa ng bomba at kung sino ang nagbigay sa kanya ng utos na isagawa ang pagpatay. Dahil sa pagkabigo na ayaw nilang maniwala sa kanya, gumawa si Elser ng isang detalyado ngunit peke na kwento. Sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag mula kay Winston Churchill na personal na humiling sa kanya na patayin si Hitler, ikinagalit ito ng mga opisyal kaya inutusan ni Mueller ang kanyang mga tauhan na ikulong muli ang sospek. Alam na alam ni Elser kung anong uri ng pagpapahirap ang kasunod nito, kaya desperado siyang humingi ng panulat at papel upang ilarawan kung paano niya isinagawa ang kanyang plano. Ang eksena ay lumipat ilang taon na ang nakalilipas ng si Elser ay nasa Königsbrenn pub kasama ang kanyang mga kaibigan, si Eric na lokal na negosyante at asawa ni Elsa ay pumasok na may pinsala sa mukha. Lumapit siya sa kanyang kaibigan na may dalang baso ng beer at inamin na ang kanyang asawa ang nagbigay sa kanya ng sugat. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi na magagawa itong muli ng kanyang asawa sa kanya, at nang maramdaman na maaaring nasaktan si Elsa ay nagmamadaling pumunta si Elser sa kanyang tahanan at nakita siyang nakahiga sa kama. Siya ay umiiyak at may malalim na sugat sa kanang bahagi ng kanyang mukha, sinubukan siyang kausapin ng nag-aalalang si Elser ngunit lumapit si Elsa para halikan siya.
Dito ay ipinahayag na ang dalawa ay nakabuo ng isang matinding romantikong relasyon sa loob ng ilang buwan, kaya naman ang dalawa ay nauwi sa pag-iibigan at formal na sinimulan ang kanilang relasyon. Pagbalik sa kulungan ng Nazi, idinetalye ni Elser kay Nebe ang tungkol sa kung paano niya naipon ang pampasabog mula sa pabrika ng bakal kung saan siya nagtrabaho. Ibinunyag din niya na nagawa niyang nakawin ang mga materyales para sa dinamita mula sa isang kalapit na lugar. Nais ni Nebe na aminin ni Elser na may pinagtatakpan siyang iba, ngunit naging matigas ang huli na siya lamang mag-isa ang kumilos. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinakita ni Elser kung paano siya gumawa ng 2 orasan at isang detonator na sa huli ay nag-trigger ng pagsabog. Habang nagpapatuloy ang matinding pagtatanong at pagpapahirap, bumabalik din si Elser sa kanyang mga alaala. Isang magandang hapon habang nasa labas sila para sa isang picnic, sinabi ni Elsa na siya ay buntis, ngunit hindi siya sigurado kung ang sanggol ay kay Elser o sa kanyang mapang-abuso at mahilig sa alak na asawang si Eric. Sa kabilang banda, ang propaganda ng Nazi ay unti-unting nagsisimulang lasunin ang mga puso at isipan ng mga tao sa kanayunan ng Alemanya. Mayroong mga miyembro ng partidong Nazi sa lahat ng dako at sino mang hindi sumasang-ayon ay tinatapon sa bilangguan. Si Elser at ang kaibigan niyang si Joseph na miyembro ng oposisyong partido ng Red Front ay regular na nakikinig sa mga balita ng Sobyet sa kanilang radyo. Nalaman nilang kamakailan lamang ay iniutos ni Hitler ang pambobomba sa isang bayan ng Espanya na ikinamatay ng 260 inosenteng sibilyan. Ikinagalit ito ni Elser kaya gusto niyang patigilin ito, ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na si Hitler ay nagpaplanong salakayin ang Poland. Nagsimula ring bumagsak ang mga bagay sa kanyang personal na buhay nang mahuli siya ni Eric na nakikipag-usap sa kanyang asawa. Sa puntong ito ay nangungupahan si Elser sa basement ng tahanan ni Eric at regular na nakikipag-ibigan kay Elsa. Ang galit na si Eric ay binagsak ang kanyang asawa sa sahig at sinipan ng malakas ang kanyang buntis na tiyan, ngunit malakas na tumugon si Elser sa pamamagitan ng paghawak ng kutsilyo at nagbanta na papatayin siya kapag hindi siya tumigil. Lumipas ang mga linggo at habang magulo ang kanyang personal na buhay, nagsimula siyang magplano kung paano isasagawa ang pagpatay. Nangongolekta siya ng mga artikulo ng balita na nagpapakita na nagbibigay ng talumpati taon-taon sa Munich si Hitler. Sa likod ng podium ay may isang malaking bandila ng partido ng Nazi na sumasakop sa isang matatag na haligi. Tumungo si Elser sa Munich at naghintay hanggang sa mawalan na ng tao ang lugar sa kalumusat sa loob ng bulwagan. Pumunta siya sa likod ng entablado upang makakuha ng tumpak na sukat ng haligi na kakailanganin upang maisakatuparan ang kanyang plano. Pagbalik sa silid ng interogasyon, ipinahayag ni Elser ang kanyang sobra at labis na pagkasuklam kay Hitler at sa kanyang mga patakaran. Ang mga sweldo ay mababa, ang mga nagpoprotesta ay ipinapadala sa mga kampong piitan, at ang mga Hudyo ay dinidiskrimina dahil sa kanilang pananampalataya. Idinagdag pa ni Elser na magkakaroon ng kahihinatnan ang ginagawa ni Hitler at haantong ito sa pagbagsak ng Germany. Kasunod ng pinakabagong round ng pagtatanong, ang kanyang naka-typewriter na pagtatapat ay tapos na. Kumbinsido na ngayon si Nebe na nag-iisa si Elser nang isagawa ang pag-atake, ngunit naniniwala pa rin si Muller na mayroong malaking pagsasabuatan sa likod ng pag-atake. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang susunod nilang gagawin, nakiusap si Elser sa isang sekretarya na magpadala ng mensahe kay Elsa at sa kanyang pamilya. Nais din niyang magpadala ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa pagsabog. Sa oras na iyon ay ibinigay ng sekretarya ang larawan ni Elsa kay Elser, at hiniling sa kanya na huwag sabihin sa sino man na nakuha niya ito mula sa kanya. Nang makita ang larawan, naalala ni Elser ang panahon ng ipanganak ni Elsa ang kanilang anak. Pinangalanan pa niya ang sanggol na Elser Jr. at handa siyang hiwalayan ng kanyang mapang-abuso na asawa, gayunpaman, hindi nito napigilan si Elser sa kanyang determinasyon na isagawa ang kanyang plano. Patuloy niyang hinahasa ang kanyang husay para maging perpekto ang pagsasagawa ng pambobomba, at para subukan ito ay naglagay siya ng isang replika na bomba sa isang puno sa isang malayong lugar. Naging malakas ang pagsabog at nawasak ang buong puno. Sa kasalukuyan, ang parlamentaryo ay pumasok sa silid ng interogasyon at paulit-ulit na inumpog ang mukha ni Elser sa mesa pagkatapos marinig ang sinabi niya tungkol sa kanilang pinuno na si Hitler. Makikita rin natin na sinisimulan na ngayon ni Nebe na tanungin ang mga motibo ng mga superior ng partidong Nazi, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos para dito. Pagkatapos ay inutusan ng parlamentaryo sina Nebe at Muller na gawin ang anumang kinakailangan upang malaman kung kanino nakuha ni Elser ang utos. Sa tumataas na presyon, si Elser ay itinali at binigyan ng lihim na injection na hallucinogen pervitin.
Pagkatapos ay tinanong ng mga opisyal ang naturukan na si Elser kung sino ang nag-utos ng mga pambobomba, ngunit ang huli ay muli lang inulit ang kanyang pahayag. Maya-maya ay nagising si Elser mula sa kanyang halusinasyon at nagpa siya na baguhin ang kanyang tono. Tinatanggap na niya na gusto na niyang itama ang kanyang mga pagkakamali at muling isama sa komunidad ng Aleman. Sinabi rin niya na hindi nagtagumpay ang pagpatay dahil hindi tama ang kanyang motibo. Pagkatapos ng pahayag na ito ay dinala siya sa kampong piitan sa Dachau. Pagkalipas ng 5 taon, si Nebe ay hinatulan ng kamatayan para sa kanyang bahagi sa isang pagtatangkang pagpatay kay Hitler. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitay sa kampong konsentrasyon ng Dachau. Nalaman ni Elser ang tungkol sa kapalaran ni Nebe mula kay Franz na isang may kapansanan na bantay sa bilangguan. Nagulat si Elser ngunit nais din niyang malaman kung nasaan si Elsa dahil naniniwala siya na maaaring buhay pa ito sa isang lugar, bagamat nakikiramay ay alam ni Franz na wala siyang magagawa tungkol dito. Binigyan lang niya si Elser ng ilang music sheet para patugtugin sa kanyang sitar na isang instrumentong pangmusika bilang tanda ng pagpapahalaga. Sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ni Franz kay Elser na 100,000 katao ang nasawi isang gabi matapos wasakin ng England ang isa sa kanilang mga lungsod. Ikinalulungkot ito ni Elser dahil alam niyang kung nagtagumpay ang kanyang plano, naiwasan sana na mangyari ito. Hindi nagtagal ay pinalabas siya ng maraming gwardya sa kanyang selda at si Mahler ay nagbigay ng utos para sa pagbitay sa kanya. Ang pelikula ay hango sa totoong pangyayari. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!